Desidido ang tricycle driver na ituloy ang kaso laban sa driver ng isang van na bumaril sa kanya matapos makakitgitan sa trapiko sa Quezon City kahapon. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis ang tumakas na driver ng van. Ang mainit na balita hatid ni Dante Perello. Kahit makirot pa ang sugat ng tricycle driver na si Marlon Cabunyag dahil sa tinamong tama ng bala sa tagiliran, maaga siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya para kunin ang kanyang ipinapasad ng tricycle. Obligado raw kasi siyang kumayod para may pangkain ng kanyang pamilya at pambaon ng 6 na anak na nag-aaral. Kailangan rin daw niya ng pambayad sa tricycle na 3 taon niyang huhulugan. Yung mga anak ko kasi, nag-aaral po yung mga anak ko eh. Nag-aaral po, walang panggastos sa pag-aaral po nila. Walang nga po, yung mga nagastos po na sa hospital po. Desidido raw siyang ituloy ang kasong frustrated homicide sa hanggang ngayon di pa rin nakikilalang sospek. Pero kung magpapakita raw ito at makikipag-usap, handa naman siyang makipag-areglo. Kung kaya po niyang bayaran po yung mga gastos ko namin. Hindi na po, hindi man daw yung kaso po. Isa yung mga nagastos po namin sa hospital po. Saka yung mga pasok po sa trabaho. Ipinakita rin kay Cabunyag ang litrato ng puting Mitsubishi L300 van na may plakang UTA 657 na kanyang nakuha at sinasakyan umano ng sospek pero kulay asul na raw ito. Kinumpirma rin niya na hindi ang registered owner na taga Makati ang nakaalitan at bumaril sa kanya. Gayunman, kukuha ng kopya ng record ng smoke belching test sa LTO at change color clearance mula sa Highway Patrol Group ang mga otoridad para matrace ang sospek. Sa ngayon, yung update namin is under investigation and follow-up. Ano po sir ang next step po natin? It could be the LTO. We will request the copy of the latest owner of this particular vehicle. Dante Perello, GMA News.